What's up mga idol? Troy Rosario naghahanda na. Sa wakas pwede na sa Game 3. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Isingit lang sandali natin ang nakakagulat na papuri ni Jason Castro kay RJ Abarientos. Ayon mismo kay The Blur ay sobrang magaling daw talaga sa RJ. Hindi nga daw naitatanong ng lahat pero gustong-gusto niya ang laro nito. Kung ikukumpara daw ang rookie year nila, sinabi ni Castro na hindi hamak na mas magaling at mas talented itong si Abarientos. Ibang klase daw talaga ang skills at bilis. Malayong-malayo noong bago pa lang daw sa liga si Castro. Kaya naman ayon mismo sa kanya, after 2 to 3 years lang daw ay siguradong magdo-dominate na si Abarientos sa guard position. Sobrang solid na player daw talaga at bilib na bilib si Castro sa husay at galing nito. Sa kabilang banda naman, lumipat na tayo ngayon sa balita tungkol sa Hinebra. Para sa mga hindi nakakaalam ay magkakaroon ng laban ngayong Halloween, madalang lang mangyari na may laban sa November 1. Umaasa ang lahat ng mga fans na sana ay makapag-take advantage ang Hinebra dito, at sana ay makabawi na sila. Maraming reports pa naman ang nagsasabi na sold out na naman daw ang mga tickets ngayong Game 3 Finals. Mukhang dapat pang maging masaya ang mga Hinebra fans, may mga kumakalat kasing larawan sa social media, at pinapakita nga dito na naghahanda na si Troy Rosario sa paparating na Game 3, mukhang nakakondisyon ang katawan niya. Siya ang matagal na hinihintay ng mga Hinebra fans, medyo nahihirapan kasi sila sa ginagawa ng TNT. Kaya kung makakapaglaro na si Rosario ay magiging maluwag ang opensa nila, at may isang matinding defender pa sila. Kung ako naman ang tatanungin, siya na lang siguro ang missing piece sa lineup ngayon ng Hinebra, dahil wala talaga silang solid na forward, wala pa kasi si Jamie Malonzo kaya may butas sila sa forward position. Walang kahit na sinong Hinebra player ang kayang bantayan ng one-on-one si RHJ. Kaya kapag i-double siya ay magkakaroon ng open shot sa labas, yan talaga ang dahilan kung bakit natalo ang Hinebra sa Game 1 at 2. Pero kung makakapaglaro na nga talaga si Rosario, siya ang pwedeng maging main defender ni RHJ, at pwede na makapag-focus si Brownlee sa opensa, dahil may babantay na kay RHJ, kung ganyan ang mangyayari ay sure win na ang Hinebra. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.